Okay, maayong adlaw sa tanan, maayong pag-abot dito sa Yutang Tabunan PH. And by the way, merong nag-request na kung pwede ba daw mag-Tagalog ako para naman daw maintindihan ng lahat. Hindi ko alam, meron palang nanonood sa atin na hindi Cebuano. Okay, so pagbibigyan natin, so simula sa video na ito, magtatagalog tayo kahit nahihirapan tayong magtagalog, magtatagalog tayo para maintindihan tayo ng lahat ng mga nakasuporta sa atin at sumusubaybay sa channel natin. Okay? So again, magandang umaga. Dito na naman tayo. Welcome sa Yutang Tabunon PH. And dito tayo, papansin niyo ang thumbnail natin ay Chua natatakot na. Natatakot ba talaga si Chua? Or chihuahua talaga na isang aso na sumusunod lang sa utos ng kanyang amo. Okay? Sino kayang amo ni Chua? Malacanang, si Tambaloslos, o meron pang iba? Okay. Ano kaya sa tingin ninyo? At hindi lang yan, nagtuturoan na ang mga kongresista natin ngayon. Okay, so ito, may interview si Tad Filon kay Jewel Chua at pakinggan natin at bigyan natin ng komento hinggil sa plano ng Committee on Good Government and Accountability re- regarding po sa pagpapatuloy ng hearing at investigation nila. Kaya dito po natin malalaman na parang umamin na yung committee na sila mismo hindi nila alam kung paano saliksikin yung katotohanan. Okay, pakinggan po natin mga kaibigan. Okay. Magandang umaga po, Congressman Joel. Magandang umaga, TJ and Manong. Speed up lang po natin ng 1.5 para po medyo mabilis lang. Ted at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo, Congressman, natin ang volume. nabalitaan po namin na ito pong hearing ninyo today ng Good Government Committee ay huling hearing na lang at wala na kayong inimbitahang pang mga resource persons? Yung hearing po ngayon ay year-end update po sa ating mga kababayan. Pero unfortunately, hindi ito yung magiging huling hearing dahil may mga kasama po tayo na kumapila dahil may mga iba pa po silang issue na nais na linawin. Okay, so hindi po accurate ang laman ngayon ng mga pahayagan at ilang pong mga nagbabalita na last hearing na ngayon ng Good Government Committee dito po sa usapin po ng confidential fund ni VP Sara. Insofar as the confidential fund is concerned, baka ito po yung magiging last. Pero kasi kung maalala po ninyo, ito po nag-emanate po to sa isang privilege speech at sa isang manifestation ni Congresswoman Luistro patungkol sa iba't ibang issue. Yung confidential fund is just one of the issues na more on ito yung mga na-highlight. Pero kasama pa rin po dito yung iba pang mga issue, kagaya yung mga hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer unit, and so forth and so on. So yung mga kasama po natin, gusto po nilang talakayin pa o pag-uusapan pa kung yun ay gusto pa nilang itackle. Okay, so in summary, probably yung sinasabi ni Jewel Chua, baka ito na yung huling session nila regarding on the inquiry regarding po sa confidential funds ng Office of the Vice President and DepEd. So, there could be other issues na pwede matatalakayan nila. Baka next year na. Okay, ito po yung sinasabi. Again, ang focus ni Jewel Chua at ang the rest ng committee ay yung confidential funds muna. Okay, so basically meron silang maraming issue na nakita. So, isa lang itong confidential funds. Sige, patuloy pa natin. Okay, so today, meron ho bang Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco po na inimbitahan? Insofar as yung dalawa po is concerned, dahil yung AFP po ay nagsalita na, I think meron po silang internal investigation na ginagawa patungkol po dito sa dalawang security officer ng ating Vice President. So, ang suggestion po ng mga kasama po natin, mas maganda ibigay na ito sa pamahalaan ng AFP. Dahil sa kanila pong paniniwala, mas matutugunan po nito yung concern po o yung issue po pagdating po dito. Opo, pero Congressman, kami po bilang mga nagmamasid, pangkaraniwang mamamayan na nagbabantay po sa inyo pong ginagawang hearing, parang bitin kami. Kasi last hearing ninyo, lahat ni si Gina Acosta at maging itong si Edward Fajarda, ang inginunguso itong mga taong ito eh. Kami rin po, Manong Ted,
bitin din kami. Kasi excited na kasi kami maimbitahan itong dalawang colonel na si Nolasco at sila Chika para po malaman natin kung ano ba talagang nangyari sa confidential fund ni Sarah. Kasi kung hindi, ang ending po nito, kung ano lang yung feeling o ano lang yung assumption ng mga kongresista, yun na lang yun yung paniniwalaan nila. Okay? So, halimbawa, kung feeling nila na linustay ni Vice President yung confidential funds, most likely, yun at yun na yun. Kasi, hindi nila hininga ng panig yung dalawang colonel na nakatanggap talaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Okay? Inimbitahan naman nila lahat, di ba? Okay? So, ito po mga kaibigan, imbitahan nila lahat for how many weeks or even months. Ang dami po lang inimbitahan. Yung iba nga, sinupina pa nila kasi ayaw sumipot. Pero parang, ano nangyayari ngayon? Bakit parang ayaw na ng committee na marinig ang sides ng dalawang colonel na ito? Na sila talaga ang tumanggap ng confidential funds. Natatakot ba itong dalawa na kayang lusutin ng colonel yung mga tanong nila? Or takot ba ang committee sa Office of the Vice President or ni Vice President? Pwede rin. Aso talagang itong mga congressmen na sunod-sunuran lang sa utos ng Malacanang or sa amo nila na si Tambaloslos. Okay? Okay? Pwede rin. Okay? Kasi itong mga pangyayari nito nang dahil sa impeachment case na ifinail ng dalawang grupo, Bayan at ng Makabayan Black, lulutuin ang congressmen, lalo na itong Committee on Good Government and Accountability, lulutuin ito sa kanilang sariling mantika. Bakit? Kasi itong mangyayari. Nag-hearing sila dyan for how many weeks or how many months, meron silang na-discover kahit kahit nga yung mga pangalan, inuusisa nila eh. Alam naman ng mga tao na code names lang yun. Alam nga naman, ilalagay pa yung tunay na pangalan, edi makilala ng mga tao, makilala ng mga may concern at baka yayariin yung tunay na tao. So alam ng mga tao na kung anong mga pangalan dyan, hindi yan tunay. Hindi yan totoo. Hahanap talaga yung kernel na yan ng pangalan na hindi mo talaga mahanap or yung non-existing na tao talaga. Okay? So anong mangyayari? Naghihiring sila as good government and accountability, and then meron silang na-discover, no? Mga information regarding sa kung paano ginamit yung confidential funds ni Sara, Vice President at DepEd, and suddenly, merong impeachment case na final. And alam naman natin na iba ang committee na mag-handle ng impeachment case. Unfortunately, karamihang members ng or merong members ng Committee on Justice na mag-handle ng impeachment case ay hindi member ng Committee on Good Government and Accountability. And most likely, yeah, hindi natin ma-expect na ito sila na mga congressmen na member ng Committee on Justice nakasubaybay dito sa committee, sa hearing ng Committee on Good Governance. So, ano ibig sabihin nun? So, pag nag-imbestiga na o pag nag-inquiry na itong Committee on Justice regarding sa impeachment case na sinubmit ng mga grupo na nag-file at titignan yung grounds at saka evidences for impeachment case, most likely, posible ito, or let's say, I would say 50-50 chance na ang makikita ng Committee on
justice hindi katulad nung anong nakikita ng Committee on Good Government. So, posible, sabihin na natin yung Committee on Good Government, mag-agree sila lahat dyan na itong mga information na nakuha nila sa kanilang hearing ay impeachable grounds ito. Pero hindi natin ma-expect na pagdating doon sa Committee on Justice na mag-handle ng impeachment case, pag titignan nila yung information, yung mga statement ng mga resource persons, posible na hindi lahat ng members mag-agree doon na impeachable yung mga information or grounds for impeachment yun, yung information doon against VP Sara. So most likely, magkakaiba na yung stance ng dalawang committee, Committee on Good Government and Committee on Justice. At isa pa, malaking chance din na itong Committee on Justice, no? Pagkikilatisin nila yung information doon sa impeachment case, malaki din ang chance na sasabihin nila hindi ito impeachment ground kasi nga nag-utos ang President, ang Malacanang, na hindi ituloy ang impeachment. Okay? So ganito ang mangyayari. Pag nakinig yung Committee on Justice sa Malacanang at hindi nila ituloy itong impeachment case, yayariin ito ang Committee on Good Government. Yayariin ito ang Committee on Good Government. Okay? At hindi lang ang buong committee, pati na yung mga congressmen na umaten at members or chairman ng committee na yun. So magkakaiba, magsasalpukan ng mga ideas ito or stand itong dalawang different committees. So the easiest way or the safest way for the Congress, no, to save their faces, dapat ito sila, dalawang committee, mag-agree na yung information na isinabmit ng dalawang grupo na nag-file ng impeachment case ay really impeachable para mag-agree ito doon sa mga discoveries ng Committee on Good Government. Okay? Yun na nga, pag mag-agree na sila, of course, tuloy ang impeachment. Alam naman natin yan. Ini-expect na natin yan. Even Sara Duterte, ini-expect yan. Okay? Yun nga. Anong sasabihin ng Malacanang? Anong sasabihin ng mga tao? Okay? Babalik at babalik pa rin yan doon sa kanila. Kasi nga, itong Congress, alam naman natin na may separation of power. Pero alam ng mga tao na itong Congress nakikinig sa Malacanang. Kung ito ay mangyayari na ma-push talaga yung impeachment case, malalaman ng mga tao nga na itong congressman hindi ito nakikinig sa Malacanang at merong isang tao sila na sinusunod. At sino kaya yan? Of course, alangan naman si VP Sara. Di si Tambaluslos yung leader nila. So dito natin makikita mga kapatid, mga kaibigan ko, na itong Congress, okay, sumusunod, parang aso talaga ito sila. Sumusunod lang kung anong sasabihin. It could be ng Malacanang or it could be ng kanilang speaker na si Tambaluslos. Wala talaga, makikita mo talaga dito na wala itong mga sariling paninindigan. Okay? Ito pa. Ito ang pinoint out ni Ted Filon ngayon. Dito lang. O bakit biglang lumambot kayo? Bakit hindi nyo ipapatawag tong dalawang kernel na ito na di umano'y
tumanggap ng confidential funds. So basically, na-prove po ano po ang na-prove ng Committee on Good Government and Accountability? Yung na-prove lang nila is that merong mga tao na iba-ibang pangalan, mga alias, iba-ibang pirma, or the same pirma, iba-ibang pangalan, yun lang yung na-prove nila. Unfortunately, yun ay, sabihin na natin, it could be grounds for impeachment, pero alam naman natin, pag tinitingnan mong mabuti, it does not follow na ibinulsa ni Sarah yung confidential funds. Hindi nga dumaan sa kamay ni Sarah yung confidential funds, yung pera. Tapos mag-withdraw, in cash, pinasa doon sa security officers. Yun nga, kahit na sabihin nila merong iba-ibang pangalan, fictitious name, iba-ibang pirma, o the same pirma, iba-ibang pangalan, again, it does not follow po na merong ibinulsa si Sarah. Yan lang po ang napatunayan ng Committee on Good Government. Wala po silang napatunayan na kahit na ano. Ito na nga, inamin na ni Chua. Inamin na ni Chua na hindi kami ang hindi kami ang karapat-dapat na ahensya na mag-iimbestiga or makakuha talaga ng magandang information regarding dyan sa investigation. Kaya nga, ipinaubaya nila sa AFP, yung dalawang kernel na ito. Yun nga, ito nga ang pinoint out ni Mr. Ted Filon. Bakit, di ba? Lahat pa, inimbitahan ninyo. Lahat na nga, pinasupina pa nga yung iba. Di bakit itong dalawa? Hindi. Bakit hindi nyo ni-request sa AFP na, puntahin nyo yan dito, imbestigahan namin. Kasi kami ang magaling magkuha ng information, kasi kami magaling ang nag-iimbestiga. O bakit pinaubayan nyo? So ito, indirect ito na pag-amin na ito talagang Committee on Good Government. Hindi talaga ito marunong kumuha ng information. Ang alam lang talaga nila is kumuha ng information kung paano sisiraan yung isang ahensya or isang official katulad ni VP Sara. Which is, ganito talaga ang nangyayari ngayon sa Committee on Good Government and Accountability. Okay? Kaya nga palagi silang tinuturuan ni Sara or ng mga tao, lalo na ni Congressman Marcolita, na mali itong ginagawa. Maraming mali sa ginagawa nila. Ayaw makinig. Ito na nga, inamin na indirectly na hindi sila marunong mag-imbestiga. Again, dito po, interview ni Ted Filon, ang purpose lang talaga nila, of course, is to gather information, at alam naman natin kung para saan yung information. Hindi para siraan yung mga tao. Okay? Yan lang talagang na-prove nila. Mga fictitious name. Tanungin mo mga tao, paano mag-liquidate? Kahit nga ako, hindi ako accountant, alam ko paano mag-liquidate. Kahit papaano, may nalaman ako regarding confidentiality. Kasi may mga kakilala tayong, halimbawa, pari. Okay? Pag tanungin mo yan, Father, sino ba yung may nag-confess na ba sa'yo taong ganito? Hindi magsasabi yan kasi nga confidential. Kung mag-example man yan ng isang kaso, halimbawa, ay ibang pangalan ang gagamitin yan. Alam naman natin yan. Alam naman ng mga tao yan. Okay? Kahit nga po, nakipag-usap sa mga kaibigan at may sasabihin na pangyayari, ibang pangalan ang gagamitin ko. Problema na yun sa mga kilala ko kung hahanapin nila yung kaibigan, yung pangalan na yun. Ito nga, ang ginawa ng Committee on Good Government, alam naman nila na fictitious yung mga name. Code names yun. Hinanap pa talaga sa PSA. Di ba? Ang sobrang tanga. Patuloy natin.
Di ho ba? Parang bitin kami na bakit hindi sila humarap sa public hearing, mapanood, mapakinggan namin ang kanila namang katwiran doon sa mga sinasabi na ang nagdesisyon sa napakalaking halaga na pera ng bayan ay itong dalawang koronel na ito. Tama po kayo. Subalit ang paniniwala po kasi ng ibang mga kasama namin na ito po ay mas matutugunan ng isyong ito ng AFP. Di ba? Dalawang team. Nagtuturoan na po ang mga ang members ng Committee on Good Government. Ito si Chua bilang chairman, yun na pong napag-agrihan, yun na pong sinasabi ng ibang members namin. Yun kaya, sa tingin niyo mga kaibigan, yun kaya ang sabi ng mga ibang members ng committee, alam naman natin na kung paano sila magtanong dyan. Alam naman natin kung gaano sila ka-eager na malaman yung kung saan napunta yung confidential funds. And then suddenly, ganito ang sasabihin. Maniniwala kaya tayo sa sinasabi ni Chua? Ito pa, yun nga, sinasabi niya na, ang AFP ang matutugunan ng AFP yan. Okay? Sa kanila pong tingin ay baka ito po ay isang plot para ito ay ibagsak yung PC dito po sa dalawa. Pero kasi insofar as iba kasi ang investigation ng AFP tingin nila mas malalaman kung ano po talaga ang totoo. Di ba? Ay namin talaga. Excuse me. Ito na nga inamin talaga ni Chua. Yung AFP ang AFP lang talaga ang merong kakayahan na malalaman talaga nila ng AFP kung anong katotohanan. So basically sinasabi ni Chua indirectly na yung sa amin wala talagang maasahan. Wala ka talagang maasahan sa amin. Hindi kung sinasabi indirectly saying na hindi namin kaya yan. Or kung ano man makukuha namin dyan, huwag mong paniwalaan dyan. Indirectly, yun ang sinasabi ni Chua. Kasi kung confident ka or kayo bilang isang committee na marunong kayong mag-imbestiga, marunong kayong mangalap ng mga information, makukuha niyo talagang katotohanan, kasi yun nga pinapakita niyo dito sa mga previous hearings ninyo, sa mga sessions ninyo, bakit hindi mo hingin sa AFP? Bakit mo pa ipapaubaya? Anyway, pwede mo naman sabihin, sige, imbestiga kayo, imbestiga kami. Pwede naman ganun. Yun na nga. Inamin na, indirectly na, hindi talaga ito sila maaasahan. Kaya nga, pinapaubaya na lang sa AFP. Lumabas na sa bibig ni Chua. Huling-huli. Okay? Of course, alam naman natin, it could be, natatakot ito si Chua, kasi nga, yung Iglesia ni Cristo gumagalaw na, at alam naman niyang tumatbo siya ngayon, for another term, alam naman ng lahat kung anong magagawa ng INC or Iglesia ni Cristo sa mga politisyan na gusto ng support galing sa INC. Pwede rin nakikinig at tumutugon ito si Joel Chua doon sa request ng Malacanang na hindi ipagpatuloy ang impeachment. Kung kahit saan mo tignan, makikita mo talaga ito sila parang aso na sumusunod lang sa kanilang amo. Walang mga paninindigan ito. Sumusunod lang ito kung saan yung kumpas ng election, kung anong direction i-guide sila, kung anong pulso ng bayan. I don't know, hindi natin masabi kasi alam naman natin na ang pulso ng bayan is sumusuporta kay VP Sara, karamihan 32 million nga eh. Pero ewan ko kung ano nakita nito ni Chua, or baka nga kailangan nila ng pera, kaya nga tinitira nila ngayon. Kasi yun ang gusto ng amo nila, yung House Speaker. Kasi pag hindi ka titira, hindi wala kang pera. Pwede rin ganun. Kahit ano pa man, isa lang masasabi natin nga itong mga taong to, wala talaga itong paninindigan. Kaya kung saan man ito na distrito na magpa-elect
o magpa-re-elect, kayo na kayo na humusga ngayong eleksyon. Gusto nyo ba ng ganitong klaseng representative nyo na na alam naman may separation of power at nakikinig sa Malacanang or nakikinig sa kanilang amo na si Tambaloslos, hindi tumatayo sa sariling paninindigan? Gusto niyo ba ng ganyan? Ano 'to si Chua, I think sa Manila ito, eh. Kayo diyan, presidente ng Manila, ng Maynil, gusto niyo ba ng ganitong representative? Gusto niyo ba na ganitong klaseng tao ang magre-represent sa inyo diyan sa Kongreso? Oh, mag-decide na kayo ngayong eleksyon. Tuloy natin. Sandali lang. With all due respect, Attorney, Congressman Joel, ha? Opo, I'd like to engage you dito Oh, yun na nga, oh. Parang si Ted Filon, hindi makapaniwala, eh. Oh, parang, hindi na makapaniwala sa sinabi, eh. Kasi yun nga, parang tinanggap na at inamin na hindi talaga kami ang right committee na makakuha ng katotohanan. po sa isyong ito. Ang committee po ninyo ay Committee on Good Government and Public Accountability. Wala namang sinasabi dito na kapag ang involved ay koronel, na hindi na dapat tanungin pa sila kung saan napunta yung pera. Diba? At bakit ang mga liquidation po ay gumamit ng mga sinasabing fictitious na mga tao. Ba't biglang ngayon, biglang ipaubaya sa military itong usapin, nitong pagsagot, nitong dalawang koronel sa issue kung ba't ba ganun ang disposisyon sa pera ng bayan para hindi ho namin masakyan? Ito po yung Manong Ted, nung huling nakapag-usap lamang po kami ng mga kasama natin. Pero kagaya po Di ba? Nagtuturoan na tinuturo na talaga niya ang ibang members. Siya naman talaga yung chairman. Bakit hindi? Akuin niyo. Ba't sinasabi? Yun yung ibang members. sinabi ko sa inyo, ito po hindi pa naman tapos. Ang gagawin lamang po namin ngayon, mag-wrap up kami para year-end update sa ating mga kababayan. And hopefully mamaya, marami po tayong mga update, kagaya po yung mga nakikita po namin ng mga batas na dapat ipasa, yung mga naging violation, dito po na nakita po namin sa itong pag-hearing po natin. So dito po, ilalahad po ng ibang mga kasama natin yung mga tingin din ng mga recommendation na naging violation. At pag kulang pa, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, may mga iba po na gusto pa na masundan pa itong mga hearing, yun po ay gagawin po sa mga susunod na araw. Parang Congressman Joel, wrap up ng year-ender kumbaga ng inyong investigasyon. Kasi Ted Filon, hindi makapaniwala, eh. Parang, bakit nag-ibang ihip ng hangin dito kay Chua? Dati, parang, hindi naman talaga siga dyan si Paduano, eh. Ito si Chua, parang, kalma lang ito. Pero, nung una, makikita mo talagang parang, mildly aggressive ito, eh, na, meron talagang pinaniniwalaan, eh. Parang ganyan yung tingin pero ngayon nag-ibang kahit si Ted Filon nga hindi makapaniwala. Ito nag-iibang ihip ng hangin dito, eh. Nag-iibang tono ni Joel Chua dito, eh. Pero wala pa rin pong linaw kung pahaharapin ninyo itong dalawang security officers na ito para magpaliwanag kung bakit nga ang liquidation ay may mga Mary Grace Piatos at Coque Villamin at ilang pa mga pangalan at libo-libo itong mga liquidation papers na kanila sinumite na may duda nga po kayo, no? Ano po yun? Parang hindi ho namin talaga maarok yung sinasabi po ninyo na wrap up tapos hindi pa tapos. Parang sa amin po, ulitin ko lang, parang may something. Alam niyo ho yun? Parang meron kaming Parang may something, eh. Hindi lang talaga niya masabi-sabi kung ano, eh. Pero of course, tayo mga ordinaryong tao, alam naman natin, hindi nga ang daming puwedeng source niyan, eh. Yung Malacanang, natakot sumusunod sa utos ng Malacanang, natakot sa INC, sumusunod kay Tambaloslos. Ito na nga, kung anong mapagdesisyonan talaga, lalo na dun sa Committee on Justice na mag-uusisa ng impeachment case. Okay? Malalaman natin na ito talaga sila ang sinusunod nila. Either dalawa lang, si Tambaloslos or ang Malacanang.
Pag nag-push through yung impeachment case sa Committee on Good Government, Committee on Justice, hindi sila nakikinig doon sa Malacanang. Ibang tao, si Tambaluslos yung pinapakinggan nila. Alam na natin yan. Malalaman natin yan. Okay? Pag ito naman, Committee on Justice, hindi pinush through yung impeachment case versus Sara Duterte, malalaman natin na itong Congress nakikinig sa Malacanang. At the same time, masasabon itong Committee on Good Government and Accountability na palaging nagsasabi itong mga information na nakuha nila ay grounds for impeachment. So basically, magiging double standard ang Congress ngayon. Lulutuin talaga ang congressmen ngayon sa kanilang sariling mantika. Silang nag-umpisa nito, parang silang matatapos nito. Okay? So yan, tignan po natin yan kung anong mangyayari. Baka bago mag-session, bago mag-recess yung Congress o baka next year. Subaybayan po natin yan. Pakiramdam na parang there's really something missing, Congressman. Manong Ted, actually, nakuha na rin po namin kasi pati yung request namin sa PSA, yung 677. Yung 677 na pangalan. At nakuha ko na po kahapon na i-report na po sa atin ng COMSEC. At halos karamihan po dito lumalabas ay non-existent. So out of 677, nasa more than 400 po dito ay non-existent. At more than 200 po dito ay yung mga tinatawag po natin halos doble-doble yung pangalan. So hindi po nila maano po. Kaya ito po ay magiging kaparte po ng pag-uusapan namin sa susunod. Okay. Pero ang suma total po, nakita na rin po namin at meron po kaming conclusion na ito po ay talagang mga bogus. Opo. Yung nga po. So, yun po. Ngayon, ang nakita rin po namin, ang isa pong maliwanag, ito pong AFP pong dalawa, ay talagang wala naman silang, ang tawag dito, parang wala naman sila talagang authority para sila talaga ay mag-conduct o mag-disperse ng ganitong kalaking pondo. So, marami po sa mga kasama namin ang nagdududa na ito po ay hindi naman talaga rin aamin sa amin. Most likely, sila ang magiging fall guys. Di ba? Tingnan nyo, kaya nagpalusot na lang ito si Chua eh. Sinasabi na lang niya, nakuha na namin. Parang sinasabi, with the information, conclude na namin na itong information na ito, fake ito, at dahil dito, mapi-impeach si Sara. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Sa tingin niyo mga kaibigan, impeachable offense ba yun? Di ba? Hindi naman talaga si Sara yung siya lang kasi siya yung head. Pero meron namang argument dyan. Pwede namang lusutan dyan. Kasi nga, fake yung names. Kasi nga, cover up lang yan. Confidential yan. Diba? So, inconclusive naman yan. Itong sinasabi nila nga dahil sa information ng confirmation ng PSA na non-existing itong mga names at yung iba, maraming tao, conclusive ba na impeachable offense yan? If you consider that as an offense, impeachable ba yan? Diba? So, sinasabi nila, nakuha na namin. Diba? Parang, para lang matapos yung para hindi na siguro magtanong si Ted Filon, sinasabi na ni Chua ng ganyan. Okay? The YouTube Music app has the power to sense what you like from the moment you open the app. Okay, so kung nagdududa ang So mga parang mas gusto po namin na sila ay maimbestigahan ng tamang ahensya na talagang may authority sa kanila. Ito, inulit talaga niya. Inulit talaga ni Chua na maimbestigahan ng tamang ahensya. So basically, anong ibig sabihin yan? Yung Committee on Good Government and Accountability, hindi ito ang tamang ahensya na mag-imbestiga ng ganito. So yan pong ibig sabihin yan. Okay? Sinabi niya, andun sa AFP kasi sila ang tamang ahensya. Di ibig sabihin, hindi kayo ang tamang ahensya na maggagawa ng investigation tungkol dyan. Ito, inaamin talaga ni Chua.
indirectly. Oh, 'di ba? Kinamukha sa mga tao, linaglag yung mga kasamahan niya, linaglag yung buong committee niya, eh. Pambihira ka talaga, Chua, oh. Pero, eh, Pero Congressman Joel, kaninyo no, ang pakiramdam at nalilito yung Ted Filon kung saan siya titira, eh, kasi ang daming puwedeng titirahin dito sa mga sinasabi ni Chua, nalilito na si Ted Filon, eh. kaalaman ng inyong mga miyembro, ito'y fall guy at ito ay yung ano, klaro po na wala naman silang poder para mag-disburse itong ganito kalaking pera ng gobyerno. But why don't you make it, di ba kung sila hindi naman magsasabi ng totoo, ba't hindi po hindi isa publiko yan? Para mapakinggan ng publiko, mapanood namin sila. Ano ho, dahil in fairness sa dalawa po kasi, in fairness po Congressman sa dalawang ito, napakinggan natin sila Acosta eh. Napakinggan po natin itong sila Pajarde in open public hearing. Pero itong dalawang ito ngayon, itatago po ng militar yan, hindi ho open to the public yan eh. Di ho ba? Parang yung no, parang nawala po yung essence ng Good Government Committee at saka yung public accountability and for the public to know. Sinabihan na tuloy kayo na walang essence niya, eh. Meaning, useless talaga yung committee niyo, eh. Ted Filon na nagsabi, useless yung Magiging sagot ng dalawang ito in open public hearing, Congressman. Ginamit na po kasi sila sa sa impeachment eh. Meron pong nag-file ng dalawa sa impeachment. Di ba ang layo so ito na po kasi usapin na to ay babagsak na sa Department of Justice, sa Committee on Justice. So may kaugnayan sa impeachment ito. Opo. Lahat naman yan may kaugnayan sa impeachment. Ito po ay binagsak na po ito. May dalawa na pong may dalawang complaint po dito po sa impeachment at ang bagsak po kasi nito ay sa Committee on Justice. At dito sa Committee on Justice magkakaroon po dyan ng hearing. At dito po titignan, dahil ang ginamit po dito, kung hindi po ako nagkakamali, ay ito rin po ang paglilitis namin. Dito po sa, yung mga ilabas po natin dito sa ating committee. At dito po, bibigyan sila lahat ng opportunity para sumagot at magkakaroon po sila ng hearing. Opo. Kaya mas minabuti po namin na ito po yung tamang committee para dito ay buksan lahat yan dahil mabigyan sila ng opportunity na sumagot. So at the end of the day, sa bandang dulo, may kaugnayan itong desisyon nyo sa impeachment ni VP Sara. Yun po yung conclusion doon. Okay, sige. So, impeachment ni VP Sara, Congressman Joel. Pero hindi ho ba totally separate yung Committee on Justice hearing? Hindi pa nga ho tayo sigurado kung magpapatawag ba sila ng hearing kasi hindi pa nga nare-refer sa committee. Wala pa nga po wala pa nga pong referral from the House Speaker sa Committee on Rules. So hindi ho ba that's entirely a different matter? Kasi Committee on Good Government, kayo po, maaari kayo magpatuloy lang on your own at kung gagamitin pa rin yan sa impeachment, hindi ho naman labag yun sa panuntunan. Ito. Trap ito eh. Kunin nyo, as a matter of fact, makakatulong kayo sa bayan sa paglalahad po ng katotohanan sa isyong ito, di ho ba? That's an entirely separate committee and separate distinct function of different committees, Congressman. Pero yun po kasi ang napagdesisyonan ng mga miyembro at although naiintindihan ko naman po yung inyong concern at yung inyo pong sinasabi, diba? Pero yun po kasi yung napagdesisyonan ng mga kasama po natin. Parang binigyan na niya sign si Ted Filon na hindi ko na masasagot ng iba pang katanungan kasi yun ang desisyon ng committee. Anyway, so basically trap yun. Trap question yun yung tinanong ni Ted Filon kasi nga sinabi ko earlier na ganito mangyayari. Pwede sila mag-continue na mag-hearing as Committee on Good Government, mag-hearing din yung Committee on Justice regarding sa impeachment. Ayun nga ang problema. Merong members ng Committee on Justice na wala sa Committee on Good Government. At baka iba ang tingin ng ibang members doon regarding sa information na sinubmit as grounds for impeachment. Dito na magkaloko-loko yung stance ng iba't ibang congressmen natin. Dito natin malalaman na magiging double standard ito. Malalaman natin na ang Congress talaga kung anong tingin nila lalabas at na parang double standard ito sila. Kung hindi lang sana naglabas ang Malacanang ng statement na pinapatigil yung impeachment, then most likely baka iisa lang talaga ang direksyon nitong lahat. Itong Committee on Good Government directed towards impeachment, yung Committee on Justice doon din papunta, then mayroong nag-file na impeachment, then basically doon papunta lahat. Nag-release ng statement yung Malacanang na pinapatigil yung planong impeachment. Dito na laglagan na ito ng Congress. No?
sirang-sira. Masisira talaga ang reputation ng Congress nito. Kasi nga, kung makikinig sila sa Malacanang, sasabihin ng mga tao, tauhan pala ito ng Malacanang, parang mga aso pala ito, sumusunod sa utos ng Malacanang. Okay? Kung hindi naman, ganun din, nakikinig ito kay tambaluslos. And then basically, merong ibang tao diyan, ibang congressmen, kasi nga nag-promise sila recently doon sa Malacanang to give full support to the president, o merong ibang congressmen diyan na susuporta sa Malacanang at susunod sa utos ng Malacanang. So, dito na mag-iiba yung mga stance ng mga congressmen natin. At lalo na nagsalita na yung INC, yung Iglesia ni Cristo, na they are supporting Vice President Sara Duterte. And karamihan sa mga tao ayaw talaga ng impeachment. Kasi nga, pinagtitiwalaan nila si Vice President Sara Duterte at alam naman natin, kahit mag-impeachment or wala, walang mangyayari talaga. Kahit mag-impeachment, ma-impeachment si Sara, sino ipapalit, wala talagang mangyayari. Kasi nga, hindi dyan yung problema. Nandito sa Congress yung problema. Okay? Alam naman ng mga tao, hindi binubulsa ni Sara yan. Hindi nga nahawakan ni Sara yung pera. Alam naman ng mga tao yan. Ano lang talaga ninyo eh. Pinipilit lang talaga ninyo eh. Ito po ay hindi pa naman po kagaya po ng sinabi ko. Ito po ay year-end wrap-up lamang po. Kumbaga isa-summarize lamang po muna namin yung mga nangyari po nitong 7 hearing at the same time ibibigay din po namin kung ano po yung mga nakita namin na naging violation. Opo. So may kaugnayan kaya ito sa public statement ng presidente na wag na ho kayong ang camera po ay wag nang trap question din to eh. Trap question. Pag mag-yes to, or kahit mag-no, pasok pa sa issue po ng impeachment ng Vice Presidente. Kaya tila ho, ngayon po sa amin po ditong social media page, just sinasabi ng iba, ang reaksyon ay parang lumalambot kayo, Congressman, sa isyong ito? Wala naman pong kinalaman to. In fact, hindi naman po namin natalakay po to. Kaya lang, yun nga lang po yung sinasabi nilang concern nila. Dahil kung ito po ibubuksan na sa Committee on Justice, so ito rin yung mga gagamitin na argumento dito po sa isinampa po labang kay VP Sara. Opo. Yan yung gagamitin na argumento. And then most likely, magkakaiba yung mga stands ng mga congressmen regarding sa mga arguments na present ninyo. And then most likely, malabo-labo na yung mga stands ninyo dyan ng mga congressmen. Dito natin malalaman. Ito po, sabi nga dito ng iba na kung ang bala nito pong particularly itong second complaint, impeachment complaint lamang kay VP Sara ay ang committee hearings ninyo, ito po'y dagdag na bala nga sana sa kanila para palakasin po ang kanilang kaso at hindi na tatagal masyado sa hearing ng Committee on Justice. Kumbaga ayaw nyo lang magdagdag pa ng bala. Hindi naman po. Mamaya po makikita po ninyo kung kung malambot po ang committee, mamaya naman po mapapanood po ninyo kung ano po yung magiging summarize po natin. Ayun, okay, sige po. So, Congressman Joe, kayo ba miyembro din po ng Committee on Justice, Congressman? Hindi po hindi po ako miyembro ng Committee on Justice. Opo. Sige po. Sige, so maliban na lang kung may tanong ka siya. Congressman, may iba lang po ako. Ngayon po. Sige. Hindi siya member ng Committee on Justice. So most likely, merong ilang members ng Committee on Justice na Committee on Good Government. And most likely, hindi nakasubaybay yun lahat. Pwede nakasubaybay sa ilang information, but basically, pagpunta dun sa Committee on Justice, baka malaking chance talaga na mag-iiba yung paninindigan at iba ang tingin dun sa mga information. Tayo ng mga kaibigan na sumusubaybay dito sa impeachment case, dito sa hearing ng confidential funds, ang masasabi nga lang natin, walang inconclusive yung information. Yung klaro lang na information nila is that, number 1, yung pera hindi dumaan sa kamay ni Sara Duterte. Number 2, nandun sa dalawang colonel, ang dalawang colonel ang disburse ng funds, ng confidential funds. Napatunayan lang nila, like, based sa nakikita natin, na hindi yung Office of the Vice President of DepEd
hindi sila sumunod dun sa kung anong nasa papel, yung nasa guidelines kung paano i-disburse yung funds. Iyon lang. Ang tanong, eh, impeachable offense ba yun? Oh, hindi lang naman nag-follow ng guidelines eh. Which is normal yun sa mga offices. Kahit even sa private. Oh, meron naman iba dyan, shortcut. Oh, ito yung guidelines. Guidelines lang naman na yan. Hindi naman sinasabi na ito talaga dapat sundin. Unless magpapirma ka ng cheque doon so na meron pang dadaanan na ibang tao na pipirma at kikilatis bago pipirma yung CEO or head accountant. Okay? Pero sa pag-disburse niyan, marami namang pwedeng gawin as long as pagkatapos ng pag-disburse, ma-audit yan. Which is ganito ang nangyayari. Ang gusto talaga nilang ang nasa guidelines, ang gusto ng mga congressmen na kung ano nasa guidelines, i-follow 'yon. Hindi nga pwedeng i-follow kasi nga ang may alam doon sa confidential operations ay yung dalawang kernel. Wala namang alam yung disbursing officers. Yun nga, pinapaubaya nila. Pwede argument naman yun. Again, it does not follow na dahil it does not follow nga na kahit itong dalawang kernel na nag-disburse ng funds, automatic ba na binulsa ni Sarah yung pera? O hindi naman. Yun nga. At iba pang napatunayan, yung mga fictitious name, kahit hindi kayo mag-hearing, alam ng mga tao yan na hindi talaga tunay na mga tao yan, hindi tunay na mga pangalan ng mga tao yan. Kasi, yun nga, yung nag-disburse, yung kernel na nag-process niyan, pinoprotektahan yung mga intelligence personnel nila, yung source ng information nila. Kasi nga, baka mayayari yan pag malalaman ng mga tao kung sino yan sila. Alam ng AFP yan, dapat alam ng Congress yan eh. Na dito talaga pinapakita na wala talagang alam, parang wala talagang alam tong Congress na to eh. Regarding dyan sa confidential funds. At sila pa yung may guts na magsasabi, kami mag-aamin ng law, kami yung gagawa ng law dyan, legislation, in aid of legislation. Anyway, at dito na lang po tayo mga kaibigan. Kayo na po bahala maghusga, kayo na po bahala. Hindi naman po analyze na lang naman po natin itong sinasabi ni Chua patungkol doon sa progress na hearing nila on Committee on Good Government. At like and share na lang po ng video natin and don't forget to subscribe. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.